Ito ang pangkaraniwang eksena araw-araw tuwing umaga, Lunes hanggang Biyernes sa ilang mga commercial blood banks na bumibili ng dugo sa lungsod ng Maynila. Mga kalalakihang nag-uunahan sa pila. Kapansin-pansin na mga itsura at pangangatawa ng ilan sa kanila. May ilan puro tato at ang iba naman papungas-pungas pa dahil bagong gising lang at sa blood bank agad ang tuloy. Sila ang mga parokyano na nagbebenta ng mga dugo araw-araw sa mga commercial blood banks. Nakatawag ng pansin sa isang tipster na magulang. Ang araw-araw na eksena hindi na niya matiis sa kanilang lugar. Ito yung tinext nyo sa akin tungkol dito sa bentahan ng dugo. Buto po sa yung yung kadaan ako kasi pagkasahapit ako ng ako. Okay. Kung nakakabaw ng pila, kung aadik at nakatiwakan sa to. Mga adik ang nagbebenta ng... Oo, ang nagbebenta. Hindi na bago sa atin ang mga sakit na hepatitis A at B at maging mga kinakatakutang sakit sa pakikipagtalik na HIV at AIDS. Ang mga sakit na ito ay nakakahawa at maaaring makuha sa mga kontaminadong dugo na nabibili at binebenta ng mga commercial blood banks. Kaya't isinagawa ng bitag ang isang malalim na investigasyon tungkol sa kalakaran at pagbebenta ng dugo na may tuturing dahilan ng problema. Pa-8 ng Setyembre, nagsagawa ng surveillance operation ng mga bitag undercover sa Mother Seton Blood Bank sa Yuseco Street, Tayuman, Manila. Laking gulat ng bitag nang lapitan kami ng mga lalaking ito. Pati sa pagbebenta ng dugo, may fixer? Hindi lang pala sa mga tanggapan ng gobyerno may mga gumagalang fixer. Pinasok na rin ng mga mokong na to ang racket sa pagbebenta ng dugo. Magpapakuha kayo. Ano type ko? Type ko na lang kailangan. Sa pila palang kitkitan at siksikan ng mga parokyanong todo hit-hit buga sa paninigarilyo habang nakapila. Lantaran ipinakita ng mga parokyano ang kanilang mga tato. Kalmadong kalmado ang mga mokong dahil siguradong pera na ang kapalit ng kanilang dugo. Tinutukan ng bitag kung paparo ang proseso ng Mother Seton sa pagpili ng mga nagbebenta ng dugo. At ito ang mga nahulog sa aming surveillance camera. Yun lang? Ganun ba ang proseso ng blood testing? Sa pakikipagkwentuhan ng mga bitag undercover sa labas ng Mother Seton Blood Bank, naaktuhan namin ang muling pagkikita ng mga dating magkakosa. Buti kayo ba yan? Sir, buti kayo? Oo. Bakit sa ito gusto mo? Okay? Sarah. Nakausap ko na tayo. Kaya nagtataka parehas. Nakausap ko. Mga ilang taon mo sa kulungan yan? Ano man? Ako, 2 years and 6 months. Ang kaso ko, patient smuggler. Sigurahin ako. Sigurahan ko. Oo, para sigurado. Sigurado. Mga tatok-tatok doon sa loob talagang mano-mano? Oo, 24 oras. Walang araw. Mga ex-convict na nagbebenta ng dugo sa Mother Seton. Alam mo yung mga ibuti, yung pagpapatay, uuwi sa Bombay na hindi gawin ang karungan. Sa Pilipinas, puro natin pinatag itong ating kabitinan. Matapos ang ilang sandali, isa-isa nang tinawag ang mga pumasa. Pinakyat sa kwarto ang mga pumasa sa blood testing. Pagmasdan ang checker na to, hindi na nakuha pang makapagdamit dahil sa dedikasyon sa trabaho. Sa loob ng kwarto, baliktaran ng higa ng mga parokyano sa kama. Kanya-kanyang hawak ng blood bag
na paglalagyan ng dugo 500cc kapalit ng 260 pesos. Pagkatapos ng ilang minutong pahinga, isa-isa nang bumaba ang mga parokyano ng Mother Seton sa waiting area. Nakilala namin ang isa sa mga parokyano ng Mother Seton Blood Bank, si Mang Ferdy. Katatapos lang niya makapagbenta ng dugo. Bata pa si Mang Ferdy, hanap buhay niya na ang pagbebenta ng sariling dugo. Edad ko 14, hanggang ngayon 35 nagpakuha ako ng dugo. Tumba na to, talang beses. Ang inabot ko dyan, 75, 120, hanggang ngayon. Edad ko 14. Suki na raw siya ng Mother Seton kung kaya't hindi na pinapansin ng mga empleyado ang bukol sa kanyang mukha. Tagal na, natansis na to. Ano pati, edad ko, mga 12 anyos ako. Tapos mula na nagpapakuha? Hindi, nagpakuha ako 14. Ganyan lang to, Cisco. Anong sinasabi ng mga nagche-check doon tungkol dyan sa bukol mo? Wala raw, okay lang daw yan? Oo, hindi na pinapansin niya, basta baka wala lang kami ng lugo. Ganun yung paano doon patakaran. Kinumpisal din ni Mang Ferdy ang mga pinakatatago niyang tato sa katawan. Sabi na bakit? Siyempre, tayo-tayo lang naman eh. Oo, ano eh. Liit lang. Yan. Bahala ka. Oo. Anong kaso mo? Ano lang yan eh, di ba tinamig sa'yo? Grabe. Ano ako sa Strawberry? Ayon pa kay Mang Ferdy, madali lang ang pagbebenta ng dugo basta't marunong kang makisama. Pakisama lang yun, pag hindi ka na chinecheck, kaya paano makikisama, bigyan mo 20. Ano, 10, 20. Ayon sa fixer na si Toto, hindi lang daw Mother Seton nangyayari ang ganitong mga eksena. Dahil sa Fatima Blood Bank sa Lerma, talamak din ang bentahan ng dugo. Pila balde ang mga parokyanong nagbebenta ng dugo. Nakaharap namin ang bading na empleyado ng Fatima. Hinihikayat magpakuha ng dugo ang aming undercover. Ay ka ba, 300 lang ba natin? Hindi na ba tataas yun? Hindi na tataas? 300? Hindi, wala naman akong project na yun eh. Hindi naman akong caller eh. Sino ba caller? Hindi na sa labas? Wait, tanong ko sa mama, sa caller o hindi sa caller? Ano ba? Hindi ko alam eh. Ako yung caller. Ito ang pleyado ko rito. Ay, pleyado ako dito. Ilalaban lang ako sa'yo sa kumari ko. Kaya biglang bigayan. Paglabas ng Fatima, niyaya kami ng isa na namang fixer. Ano rin malinis ko, high-tech ko, may pinapatak na sila kung positive ko. Ano Oo. Dapat ka na lang. Hindi na, testing na. Testing lang? 40 lang. Tama yung kapapalagay. Ano lang doon? 350cc lang doon. Parang live po? Live po ba yan? 300 lang? Oo. Eh dito 300 eh, 500 dito, kalahating araw. Talagang 45 minutes na kayo. Kalahating araw. Dito po eh. Nagpanggap ang aming mga undercover na interesadong magbenta ng dugo. Isinama naman kami na nagpakilalang si Eddie, kung saan malaki daw ang presyuhan sa pagbebenta ng dugo. Doble ka. Dapat ano, manong ha? Maabot akong ano. Di ba yung mamaya? Di ba? 100. Parang? Dalawang bag. Sa Philippine Orthopedic Hospital, dinala mga bitag undercover. Inabutan namin ang mga nakatungangang nagbebenta ng dugo sa parking lot ng hospital. Pinasok din ng aming mga undercover ang hospital-based blood bank ng Philippine Orthopedic. Mahigpit at kahit sumilit, bawal. Pero sa labas, naghihintay ang mga mapagsamantalang fixer ng dugo. Huwebes, 16 ng Setyembre, tinutukan at minanmanan ng mga bitag undercover ang iba pang mga commercial blood banks sa lungsod ng Maynila. Unang tinungo ng bitag ang Holy Redeemer Blood Bank sa Oroquete Street sa Maynila. Wala masyadong tao at ang isang to humarap sa amin, empleyado ng Holy Redeemer. Hindi pwede mga may kadlangunan dito. Mga may kadlang. Saan ang magkaroon? Hindi nga pwede dito may kadlang. Mga may kadlang. Kasi mga puro may kadlang natin. Ganun ba? Ibig sabihin may regular customer na kayo at membership card sa mga suki ninyong nagbebenta ng dugo. Sumunod na tinungo ng mga bitag undercover ang Blue Cross Blood Transfusion Center sa Alvarez Street sa Tayuman. Katulad ng ibang commercial blood bank, matyagang naghihintay at pumipila ang mga parokyano.
siyempre, present din na mga buwetring fixer na naghihintay lang ng mga bagong salta na magagancho. Kahit ikaw, wala type A, hindi ko kuha yan. Pag wala rin yung hindi nga ako kuha yan, pare. So, kukuha lang siya. Pag ito na yung pagtitingting nga kita nun, malalaman mo ano type yun. Type back feeling. Sa pagbubukas ng Blue Cross, unahan na sa pila ang mga parokyano. Sa loob ng Blue Cross, pakinggan ng empleyadong ito. Masama ang gising at wala sa mood na humarap sa mga customer. Kaya ako naman dito. Ilang taon na nakakaraan. Tapos nga na. Damit! Ang time mo? Live. Live. Apelido? Eh? Ano apelido doon? Y.E. Wala akong kalma, first time po. Ilang type mo? Hindi ko pa nga pera. Hindi pwede. Marami ka sa reminis nyo. Hindi ko Sige na, sige na. Istrikto naman pala. Kasi naman bagong mukha ang kanilang kaharap at walang fixer na kasama. Sa Philippine Blood Bank, walang pinagkaiba ang eksena. Bawat parokyano kanya-kanyang pwesto mauna lang sa pila. Dito namin nakilala si Boyong katatapos lang magbenta ng dugo sa Philippine Blood Bank. Nagtapat si Boyong sa bitag na ilang bagay na hindi niya sinasabi kapag nagbebenta siya ng dugo. Gamit ako sa book. Tapos pag nagamit, kinabukasan, naisip ako magpakuha ng dugo. Dahil walang panggastos. May malit pa akong anak na ginagatas. Uli kong pinuntahan dyan ako sa Philippines. Then sabi sa akin ng iba, mas madali daw dyan sa Philippines. Wala daw kahit may tattoo, kukuhaan. Hindi din daw siya nag-iisa, marami raw sila. Halos lahat, karamihan. Dahil ako rin gumagamit, nagdudroga rin ako eh. Alam ko agad sa itsura ng tao kung gumagamit sa hindi. Ikwinento rin ni Boyong ang proseso ng screening sa Philippine Blood Bank. Pagdating doon, testing lang. Pagpasado ka sa testing, akit ka na sa taas. Sukuhaan ka na ng dugo. Kahirapan ang kadalasang dahilan ng ilang parokyano kung kaya't sa halip na magnakaw, mas minabuti nilang magbenta ng dugo. Pero hindi ito dahilan para isakripisyo ang kapakanan ng publiko, lalo na't kung kalusugan ang pinag-uusapan. Hindi na kontrolado ng mga parokyano ang pagkakalulon sa isang bisyo na ginagawa nilang hanap buhay. At ang nakapagtataka ay ang patuloy na pamamayagpag ng mga commercial blood bank at pagkonsenti ng mga may-ari nito kahit pa may buhay na nalalagay sa peligro.